ang parcel dumating na. Hello YouTube people, ito naman po ang inyong maglingkod si Ethan Craftsman. May bagong parcel naman po tayong dumating. Ano po to? Speed meter na 4TMX 125 Honda CGI 125 Cruzy TC 125 TC 150. Kahit yung RF na ano natin na Cruzy natin ay pwede dyan, kaya tayo bumili nito. Tapos Skygo 125 motorcycle LED digital meters. Kasi sabi, ngayon para makita po natin yung loob niya to, bubuksan na po natin. Ginagawa po natin yung mga unboxing na ganito para magkaroon po tayo ng guide dun sa mga na-order natin online. So i-open na natin to para makita na kung anong laman sa loob. Yan. Bilisan lang natin nang makita na lahat ang product itself. So I hope kung bago lang kayo sa ating mga video, don't forget to like, share, comment, and subscribe to Ethan Craftsman. Para po lumago yung ating channel. Keep on watching sa ating mga DIY, sa ating mga transformer, sa ating mga random video na ginagawa. Ito po yan, trophy gauge. Yan o, ito po yung product itself. Makikita nyo. Yan o. Barcode, may barcode siya, TMX 125 nakalagay. Pero pwede rin siya sa mga Cruzy natin, Skygo, digital speed meter, motorcycle LED digital. Yan. Meron siyang ano, na pwede natin scan yung ano niya. Yan, ganun lahat siya. Ganun. So, bubuksan na po natin para makita na po yung loob mismo. Yung kanyang gauge. At ito yung kanyang manual. Makikita niyo yung manual niya. Yung kanyang wiring diagram. Product specification and parameters. Instruction manual. Ayan, makikita nyo. So yan ang susundan natin yung mga color coding na ano niya, na wire niyan. So ito. Ito na. Ayan. Oh. Secure naman siya sa bubble wrap. Naka-double bubble wrap siya. So ito na yung ano, speed meter. Ngayon, para makita natin to, if this speed meter is working, kukuha tayo ng power supply, yung regulated DC power supply. Ito yung ating power supply. So ilagay natin dun. Nakikita nyo ba yung yan, nakikita nyo. Then ma-plug in natin yan para ito yung kanyang voltage. Yan, 11.7, gawin natin na 12.13. Yan, okay na yung 12.8 para sure na tayo. So ang gagawin natin dito, ito yung kanyang mga connectors. So dun sa ating manual ay pagbabasihan natin po yan sa ating manual. Kaya natin dun para kahit paano yung nababasa natin pag itatry natin na i-connect yung mga ano yan. So hahanap tayo ng pansundot kasi ang nakalagay dun black positive and green is negative. So maghahanap tayo dito. Ayun yung green at yun yung black. So hahanap tayo ng medyo matulis na portion para mahugot natin yung mga pin dito. Susundutin lang natin ng ganyan yan, no, sa loob. Yan, itong black, yung black niya ay positive. Sundot natin, then hugot. Yan, no, nahugot na natin. Hugutin lang natin yan para ma-connect natin doon sa ano. Kabila naman itong negative niya ay kulay green. Sundot, then yan. So yan, dalawa yan. Nailabas na natin yung dalawang wire. Itong dalawang wire na to, as you can see, yan. Total, nakikita nyo naman yung ano. Yung dalawang wire, kukonect naman natin sa ano. O-off muna natin tong power supply. Ito, negative ay green. Negative ay green. Connect natin yung negative ay green.
para malalaman natin if this ano working. Itong positive ay nasa black. So try natin na pag-iwalay yung wire para hindi sila magkadikit. So nakaganyan na. Pag-iwalay natin yung wire, then on na natin yung ating ano. Yan, as you can see, yan nakalagay na. So di ba napakaganda? Yan ang magiging itsura ng ating speed meter ng ating motor na ating Rusi na ilalagay natin yan. So unboxing lang to, pinakita lang natin ngayon na working nakuha natin. Ngayon may mga ano yan, may mga setup yan pagka ilalagay mo na dun sa motor. Ito yung mga wiring niyan. So para makita natin kung katulad yung yung kulay orange niya, nakalagay yung orange ay yung kulay orange niya ay left turn orange. Tingnan natin dito sa wire na to. Ito nandito orange. Then kunin natin yung positive nito para ma-testing natin. So yung kulay orange ay didikit natin dun sa dali lang, gumamit tayo ng ibang wire na para mas madadalian tayo. Using gagamit tayo ng wire para itugtog natin dito sa may positive niya at nang ma-testing natin yung mga connectors niya if yung line ay active. So karamihan yan positive kasi ang pagsusukatin natin eh. So ang nakalagay doon ay ang orange niya ay left turn orange. So makikita natin dito, ayan kung nakikita nyo yan, ating kulay orange, yung orange, then susundutin natin dito. Ayan o. So positive, nakita niya na umilaw umilaw yung niya, yung kanyang left turn o yung right turn naman. Yung right turn niya ay kulay light blue. Ito yung light blue, nasa baba. Ayun light blue. So nakita natin na gumagana. So ang titignan naman natin yan, yung kanyang kulay blue. Yung kulay blue na sa headlight. Ito yung kulay blue. Ilaw yan, nakikita nyo doon, may ilaw, kulay blue. Kulay blue. So na-connect na natin. So yung niyan, nililipat natin tong wire na to dun sa ating negative supply. Gauge na nakalagay dun ay yellow white. So ang yellow white ay ito. Yellow white. Ito yung yellow white. Pagka kinonekta natin yan, lilitaw, gagana yung speed meter natin doon. Ayun, nakita nyo? Ay yung kanyang fuel gauge. Ayun yung fuel gauge nyo, mandar na. It means, ito yung niyan, ito yung pinaka connection ng niya, ng fuel gauge niya. Gumagana. So, ang sa clock pala, pagka kukonekta nyo yung clock dito, yung mismong red, itong red na to. Ito red. Ayan nakalagay yung red positive. Itong red positive na to ay nakakonekta yan sa positive ng baterya. Direktang baterya. Para makita kung paano set up yung clock. Para kahit na naka-off yung switch niya, diretso pa rin yung diretso pa rin yung counting ng oras niya. Kapag inon nyo, hindi mawawala yung oras niyan. Makikita natin lahat yung pagka na-connect na natin mismo dun sa motorcycle. Ang target natin ngayon, tinignan natin kung nagpa-function lahat. So pagka i-adjust naman yung time nito, ito, long press mo lang to. Itong knob dito, long press, ay kailangan pala na-connect to. Okay, itong sa clock niya.
Yun. Kailangan nakakonect. Yung sa clock niya na ano, kailangan nakakonect. So nakikita niyo, ganoon natin yan. Oh. Pagka nilong press mo to, ayan, lilitaw. Ibig sabihin, pwede mong ilipat yan. Lipat natin. No? Di ba? Oh? Press mo na kung anong oras gusto mo i-set. Oh. Pagkatapos ka na dyan, gusto mo lumipat dun, sa long press, yun. Pag lumipat naman yung kabila, yun naman ang set mo. Dito ka na rin, pipindot ka rin dito para baguhin mo. So, pagkatapos ka na dyan, pwede mong i-long press para pumunta na dun. Pipili ka nung MH or KM ang pipiliin mo. Pagka tinigilan mo yung pagpindot dito, hihinto rin yan. Tapos, make sure na bago mo i-adjust tong oras na to, kailangan ito'y naka-odo. Kasi pagka one click mo yan, trip. Pagka naka-trip yan, hindi mo ma-adjust yung oras dyan. Tingnan mo, kahit long press natin yan, no? Diba? Walang changes. So, pagka i-press mo lang ng isang press pa, yan, odo. O, long press. O, yan, no? Nakita mo, nagbago na yon. Pwede mo lang baguhin yung oras niyan. O. O. Tapos, long press, paglilipat. O, yan, o. Gano'n rin ang nun, o. Tapos ka na yan. Tapos, long press, kung doon naman ang gusto mong ilipat doon. Pagka pinress mo yung isa, magbabago yun. Pagkatapos ka na, long press, yun, naibalik na natin sa So, nakita nyo yung pag-adjust ng oras, ay napakadali. Then, pwede ka lang bumalik niya sa odo. Tanggalin mo yung odo. Yan. Hindi na mababago yan. So, nakita na natin na nagpa-function ngayon. Tignan natin yung gear niya kung ano. Ang gear kasi niya, nandito yung gear niya eh. Ito yung mga gear, yung mga numbering ng gear. Para malaman natin kung yung mga numbering ng gear nito ay gumagana. Katibrin natin, kung hahanapin natin yung neutral rito, ang neutral ay nakalagay ay light green red. Ito light green red nandito. Negative, ayan, nakita nyo, umilaw yung neutral, ito yung neutral. So yung mga gearing natin yan, dito natin makikita kung paano setup ng mga gearing nya. Oh, kung to, yan o, number 4 pala to, number 4, 1, 2, 3, 4, 5. Hanggang 5 gear to. Tama-tama dun sa ating motor. Hanggang 5 gear. Nakita niyo yan, no? 5, oh. Ibig sabihin, no? Gumagana. Ibig sabihin, positive. Gumagana lahat ng natin. Ang speedometer na i-deliver sa atin. So, connect natin yung yellow, white. Ito yung sa fuel gauge. Oh, nakita niyo yung fuel gauge, oh. Kumana. Oh, kaya makukonect natin. Then, yung kanyang IS ay yellow, black. Yellow, black. As in yellow, black. To yellow, black. Ito ay na-connect na to sa ignition. Positive ng ignition. Para, ito yung pinaka-RPM niya eh. Yung IS na nakalagay. Ito yung pinaka-RPM. Yung kanyang yellow, black. RPM ito. Yun lang naman ang tatandaan natin ni connect. Makikita natin lahat ng actual na pag-connect nito once na connect na natin sa motor. Ngayon, ang natin ay unboxing ang inaano natin ngayon. Kumbaga, unboxing na nakita na yung connection nito ay functional lahat. Sinaksak natin yung charging cable natin dyan. Titignan natin kung yung charging ba niya ay gumagana. Para kahit na nasa motor tayo maandar, yun. Oh. So, positive. Nakita nyo. Nagcha-charge siya. Means na okay ang natin. Okay ang ayun o, 98%. Kaya alam nyo na nagcha-charge siya. Try uli natin. Yan o. Nagcha-charge talaga siya. So, yung nakuha natin ay functional lahat. Walang defect. So, isang happy
purchase na naman ang masasabi natin. Ngayon, i-connect na lang natin sa motor yan. No? Gagawin natin to on the next video, yung actual na pag-connect naman natin dun sa ating motorcycle. So I hope na-enjoy nyo yung ating unboxing review about dito sa speed meter digital na na-order natin online. So ginagawa natin itong mga video nito para meron po kayong mga guide na isa lang masasabi ko doon sa speed meter na na-order natin to. It's amazing, it's fantastic. Wait natin till ma-connect ko doon sa ating motor. Siyempre, may marami pa tayong mga troubleshooting na ma-encounter dyan. Kasi alam naman natin, pagka ganyan na minsan di naman lahat yan ay plug and play. So, i-explain ko na lang doon pagka once na nandun na tayo sa motor natin pag kinukunik natin. So, I hope na-enjoy nyo po yung ating unboxing review nito. Lagi pong tandaan ng paalala ng mga lingkod na si Ethan Craftsman. Enjoy, keep safe, and God bless!